Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli nagbabalik ang yuling ko, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Yun ang hanggang sa ngayon patuloy pa rin yung bakbakan ng Israel at grupong Hamas mga kababayan. Nabalitaan nga natin na napakarami ng buhay ang nawala, marami nang nasawi mga kababayan. Nasa mahigit na 1,000 mga kababayan, at libo-libo na yung sugatan. Walang pinipili mga kababayan, mga bata, matanda. Basta tatamaan ng missile na pinakawalan ng Hamas mga kababayan ay maari kang masawi. Yun ang mga kababayan, ang Hamas ay militanting grupo ito na kumukontrol sa Gaza Strip. Isang makapal na populasyon sa baybayin ng Palestine Enclave na kasing laki ng Washington DC mga kababayan at tahanan. Ito ng mahigit 2 milyong tao, napakaraming tao dito sa lugar na ito. At yun na nga, tinatarget na ito ng Israel ngayon mga kababayan. At itong Hamas mga kababayan ay itinuturing na itong isang teroristang grupo ng US mga kababayan noong 2007 dahil nga sa mga ginagawang pag-atake nito mga kababayan. At yun ang mga kababayan, yung nangyari na yan ay napaka-delikado at para sa ating mga kababayan nga na nandoon ngayon sa Israel. Sana mag-ingat kayo. May nabalitaan tayo na isa nating kababayan na taga Bohol na naipit diyan sa gira nga na nangyari ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas mga kababayan. At ayun ang mga kababayan, huwag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Hayag ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu matapos magdeklara ng digmaan laban sa Palestine militant group na Hamas. Sa kaniyang talumpati nangako si Netanyahu na sisirain ang Hamas at pilit na ipaghihiganti ang mga pag-atake na ikinasawi na ng nasa mahigit 700 mamamayan ng Israeli at libo-libong nasugatan. Nauna na ngang iniulat na ang Hamas ay naglunsad na ng isang sorpresang pag-atake gamit ang missile strikes at pinasok ang Israel. Hawak ang mga mamamayan at mga miyembro ng militar na hostage. Ayon kay Netanyahu, ang mga mamamayan ng Israel ay nag-e-enjoy sa Shabbat at isang holiday nang mangyari ang mga pag-atake. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu. בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Rin ang babala si Netanyahu sa mga residente ng Gaza na lumisan na dahil hindi sila tatantanan ng gobyerno. Idinagdag niya na hahanapin ng Israeli forces ang lahat ng mga lugar na pinagtataguan ng mga miyembro ng Hamas. Samantala, sinabi naman ng punong ministro na nakipag-usap siya kay United States President Joe Biden at nagpasalamat sa suporta matapos ipangako ng US ang lahat ng naaangkop na paraan ng suporta para sa kanilang bansa. Samantala sa kaugnay pang balita, binatikos naman ni United States President Joe Biden ang wala umanong konsensya na pag-atake ng mga militanteng Hamas doon sa Israel. Kasabay nito ang pangako niya na ang kanyang administrasyon ay susuportahan ng Israel pagkatapos ng sorpresang pag-atake dito na umani ng pagkundina at galit mula sa mga kaalyado ng Israel. Ang mga opisyal ng Estados Unidos at Israeli ay nakikipag-ugnayan na rin ngayon hinggil sa mga pangangailangan ng militar ng Israel at asahan anya ang desisyon sa lalong madaling panahon ayon yan sa isang matataas na opisyal ng United States. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ng United States President Joe Biden. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere, the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend. At samantala mga kababayan, may pahayag din yung spokesperson ng Israel na si Rear Admiral Daniel Hagari mga kababayan. Ito, panoorin natin ito. Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel's history. Hamas
was more barbaric and more brutal than ISIS. Let me be crystal clear. Israel will respond with determination and force to their unprovoked war crimes. Hamas murdered hundreds of Israelis, men, women, and children, and took dozens hostage into Gaza. This horrific terror act demands a forceful, determined, and sustained response, which is exactly what we are doing and continue to do. Our Air Force is attacking hundreds of Hamas Islamic Jihad targets in Gaza. We follow international law while exercising our right and responsibility to protect our civilians. The days ahead will be long and difficult. We have paid a heavy price, but we will restore security to the people of Israel. Let me repeat, we will restore security to the people of Israel. Israeli intelligence indicates that Hamas are hiding among Gazan civilians inside Gazan homes and schools, hospitals and mosques. Hamas behaves like ISIS. I repeat, Hamas behaves like ISIS. It's the same strategy to maximize civilian casualties in Gaza and Israel and make you all forget the massacre of hundreds of Israelis that started this war in the first place. We will not forget. Hamas terrorists target Israeli civilians. Israel will target Hamas and Islamic Jihad terrorists wherever they will be in Gaza. We will do whatever it takes to protect our people and restore security to Israel. We are also looking to the north as well with full readiness, and we are fully coordinated with CENTCOM. General Halevi had just finished a conversation with General Kurila and will keep talking in the next hours again. Who attacks us in all over the Middle East will face a decisive attack back. Atin ang mga kababayan, mas titindi pa ang mangyayaring gira sa pagitan ng Israel at grupong Hamas mga kababayan. Itong Hamas mga kababayan ay itinuturing na nga itong isang teroristang grupo ng US noong 2007 pa mga kababayan. Napakaraming civilian ang nadamay dito Talagang makikita mo pati mga bata, mga matanda ay talagang walang ligtas mga kababayan. At may mga hino-hostage pa ng mga Israeli mga kababayan. Kaya itong Israeli ay nagbabala na talagang populbusin nila ang Hamas mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. At ingat sa ating mga kababayan na nasa Israel ngayon. May kababayan nga tayong napapanood dyan na taga Bohol na nasa Israel na ipit sa nangyari ngang gira ngayon dyan mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo kay Rodel Di Misa. Pa-shoutout naman dyan idol from Italy. Shoutout Rodel Di Misa. Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat. Shoutout rin kay Aida Quintero. Nagtatago lang siguro yan sa kabundukan sa Baguio. Si DJ Bantag Boy Losada, patayin na yang agila na yan. Tanggalan ang pakpak. Shoutout na rin kay Alma Liklayo. Andito si Bantag sa amin. May 2 million ka. Shoutout na rin kay Joey Lee. Huli ka ngayon, Butiti. Shoutout na rin kay Nino Katubig. Di nang tatago si Tibes. Pinagluluko lang tayo ni Bunjeng. Sana ba yun? Idol, kaya wag na tayo magtiwala. Shoutout na rin kay Hara Nila. Kapag ayaw sumuko, mas pipiliin pa niya na
magtago ng magtago, o kaya lalaban na lang sa bayan kaysa makulong at tanggapin ang nagawa niyang kasalanan. Shoutout na rin kay Dodong Digis TV ha. Ay nako idol, tutugisin ka mo nagpakita pa nga si Tibes, sumundo pa nga kay Manny Pacquiao, parang pinagluluko lang tayo ng nanungkulan sa nagpapatupad ng batas natin sa bansa natin. Yun talaga namang parang ganun, parang totoo naman yung mga sinasabi nating mga kababayan. Hindi nga natin talaga masisisi yung ating mga kababayan bakit makapagsalita sila ng ganun. Shoutout na rin kay Rini Dakina, panis na daw ito. O ba't ka nanonood? Panis, pero lagi kang nandyan, lagi kang nanonood. Salamat ha sa panonood mo sa panis. Shoutout na rin kay Edisa Burbe. Baka nasa bahay ng 3 vlogger. Malamang. Shoutout ha. Shoutout kay Rebecca Robert Lachika. Sana mahuli na yung si Bantag at Solieta. At shoutout na rin kay nasaan ha? Nawala bigla. Shoutout na rin kay Idol Robert Tawadan ha. Baka nasa compound sa Davao lang yan. Si Ronde. Shoutout kay Mario Asoy. Save the Minors Gel Senior. Lily Orele. Shoutout pagtugis ni at pagtugis kay magkaiba. O ano na naman ang pagproblema? Pagtugis at pagtugis. Ano ba ang kaibahan? Pagtugis ni at pagtugis kay. O ano ba kaibahan? O shoutout na rin kay Rowena Rakamura. Di nahatulan kaya nga dapat sumipot sa korte para litisin. O, pwede rin. Shoutout na rin kay Lubdahi Natividad. Yes, these 3 vloggers should be indicate cause they ruin unmake, sana ba yun? Fan of Department of Justice. O nga, pinagtatawanan ng Department of Justice. Shoutout na rin kay Bayong Simanalo. Si Boss Arnie Tibes ay alam na nasa lister. Bakit hindi kukunin ni Rimulya? Takot na takot sa si Rimulya kay Tibes. Ay nako Rimulya, sana nga walang makarma ka sa pinagagawa mo. Sabi ni Alma Likiyayo. At shoutout na rin kay sino ba ito? Jose Barreto. Arm and dangerous yan. Di ba bakit wala shoot orders? Wala pa namang shoot to kill orders. Ay, baka walilitisin pa talaga ito. Shoutout kay Max Red ha. Shoutout ha. Kawawa ang mga naging membro ng Socorro Kulto na ito. Sobrang hirap ng mga training nila. Grabe. Halatang napilitan na lang sila sa kahirapan kahirapan ng napasok nilang kultong ito. Murag gikumot akong kasing-kasing naglantaw sa mga training nila. Lalo na yung pinapaikot-ikot ng maraming business, talagang nahilo at nasuka ang iba. Sana masave silang lahat doon si Ronnie. Tama nga talaga. Hindi yun yung video na in-interview ni kabayang Noli de Castro. Nilagay ko lang talaga yung video na yun para makita ng ating mga kababayan kung gaano ba kahirap ang naranasan ng mga membro ng kultong grupo na ito. Grabe yung training nila doon. At napapansin yung mga kababayan yung mga buhok ng mga babae doon, mga babae, ay puro maiiksi. Yun ang hanggang dito lang muna at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.